Agad na nagulat si Matsushima Yuto nang marinig niyang ang babae ang magbabayad ng kanyang pagkain. Dahil dito, nagtataka niya itong tinanong upang makasiguro. Agad namang tumanggo ang babae bilang pagsang-ayon na siya nga ang magbabayad ng kanyang kinain. Ngunit sa halip na matuwa, nadismaya lamang si Matsushima Yuto at ipinahayag na kahit pala sa isang first-class hotel ay may mga taong naghahanap pa rin ng libreng makakain. Sa narinig na iyon, labis na nabigla ang babae. Sabay nun, naiinis niyang sinabihan si Matsushima Yuto na huwag masyadong maliitin ang ibang tao. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang tumalikod upang umalis. Habang naglalakad palayo, naiinis pa niyang idinagdag na kung ayaw nitong may kumuha ng pagkain nito, dapat ay binantayan na lamang niya ito. Agad namang nagsimulang kumain si Matsushima Yuto at hindi na lamang pinansin ang babae. Habang kumakain siya, hindi niya sinasadyang masagi ang likurang bahagi ng babae. Nang maramdaman iyon ng babae, agad siyang humarap kay Matsushima Yuto at galit na tinanong kung siya ba ang humawak sa kanyang puwitan. Nagulat naman si Matsushima Yuto at nagtatakang tinanong kung siya ba ang tinutukoy nito. Galit na ipinahayag ng babae na siya lamang ang naroon kaya huwag na itong magkunwaring walang alam. Ngunit kalmado lamang na ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na sumusumpa siyang hindi niya ito sinasadyang mahawakan. Sa narinig na iyon, lalo pang nenas ang babae at mariing sinabi na hindi siya makapaniwalang matapos umano siyang bastyusan ay itinatanggi pa nito ang nangyari. Sabay nun, kinuha niya ang isang baso ng tubig. Pagkahawak nito, agad niya itong inihagis kay Matsushima Yuto habang galit na sinasabing siya ang pinakamasamang taong nakilala niya. Agad namang umiwas si Matsushima Yuto upang hindi tamaan. Sa kanyang pag-iwas, natapon ang tubig sa lalaking nakaupo sa ibabang bahagi, dahilan upang matanggal ang suot nitong wig. Dahil dito, labis na nagulat ang kanyang kadate. Sa sandaling iyon, nakabalik na si Marian. Pagkakita sa nangyayari, agad niyang sinabihan ang babae na hindi na tama ang kanyang ginagawa. Mariin niyang ipinaliwanag na mali ang pagbibintang nito sa kanyang kaibigan at dapat na itong humingi ng paumanhin. Galit namang tumingin ang babae kay Marian at itinuro ang kanyang sarili habang nagtatanong kung bakit siya ang dapat humingi ng paumanhin. Iginiit niyang si Matsushima Yuto ang unang gumawa ng hindi nararapat. Hindi pa doon nagtapos ang babae. Naiinis pa niyang itinuro si Marian at tinanong kung sino ba ito para paghingian siya ng paumanhin. Idinagdag pa niyang hindi nga nito mapangasiwaan ang sarili nitong lalaki ngunit may lakas pa itong loob na pagsabihan siya. Hindi na lamang sumagot si Marian sa mga sinabi ng babae. Sa halip, agad niyang inutusan ang isa sa mga staff na suriin ang kuha ng security camera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang staff at ipinaalam na nasuri na nila ang CCTV footage ayon sa kanyang kahilingan. Lumapit ito kay Marian at ipinakita ang video habang ipinaliliwanag na matapos palakihin at suriing mabuti ang kuha ng camera, malinaw na ang babae ang unang gumawa ng kilos na naging sanhi ng pangyayari. Sa narinig na iyon, humarap si Marian sa babae at kalmadong tinanong kung narinig ba nito ang ipinaliwanag ng staff. Ngunit hindi pa rin nagpatalo ang babae. Mataray niyang sinabi na wala naman iyong pinatutunayan. Ipinaliwanag pa niyang posible namang nadapa lamang siya at nagkataong naiabot ni Matsushima Yuto ang kanyang kamay. Idinagdag din niyang hindi niya kailanman gagamitin ang sarili niyang katawan upang pagbintangan ang ibang tao, kaya hindi siya hihingi ng paumanhin. Sa narinig na iyon, kalmado lamang na sinabi ni Marian na kung ganoon ang kanyang desisyon, wala na siyang magagawa. Sabay nun, humarap siya sa manager at iniutos na ipaalam sa lahat ng upscale restaurant sa coastal area ang hinihinalang pangangikil ng babae at ipagbawal na rin itong makapasok sa mga naturang establishmento. Sa narinig na iyon, agad namang sumang-ayon ang manager at ipinahayag na kung iyon ang nais ni MS ito, kaagad niyang isasaayos ang lahat. Sa nangyari, labis na nenas ang babae. Napagtanto niya na napakalaki ng impluwensya ng babaeng nasa kanyang harapan at hindi niya maiwasang magtaka kung sino ba talaga ito.
Sabay nun, inilabas ni Marian ang kanyang cellphone at kinuha na ng larawan ang babae. Sa nakita na iyon ng babae, agad niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito at kung kinuhanan ba siya nito ng litrato. Kalmado namang ipinaliwanag ni Marian na nais lamang niyang bigyan ng babala ang mga tao sa kanyang social media upang maging maingat sa babaeng iyon. Sabay nun, nakangiti niyang hinarap si Matsushima Yuto at ipinahayag na may utang pa siyang loob dito mula sa huli nilang pagkikita. Dahil dito, sinabi niyang siya naman ang babawi sa pagkakataong iyon at sisiguraduhin niyang malilinas ang pangalan nito. Sa narinig na iyon, labis na natakot ang babae. Napagtanto niyang kapag naipagbawal siyang makapasok sa lahat ng restaurant, wala na siyang magagawang paraan upang kumita ng pera mula sa ibang tao. Sa sandaling iyon, biglang may humawak sa kanyang balikat. Agad na humingi ng paumanhin ang lalaki kina Marian at Matsushima Yuto. Ipinaliwanag niyang tila hindi lamang nagkaintindihan ang kanyang kaibigang lasing. Nakiusap din siyang huwag na nila itong ipagbawal sa mga restaurant o ipagkalat ang nangyari. Bilang paghingi ng tawad, sinabi niyang siya na ang sisigot sa lahat ng kanilang naging bayarin. Idinagdag pa niyang marahil ay tadhana ang dahilan kung bakit sila nagkita sa araw na iyon. Agad namang sinubukan ng babae na kunin ang pansin ni Shouta, ngunit mariin lamang niya itong sinabihan na humingi ng paumanhin at pagkatapos ay umalis na. Wala nang nagawa ang babae kundi ang yumuko at humingi ng paumanhin kina Marian at Matsushima Yuto bago tuluyang umalis. Samantala, napatingin si Shouta sa makikinis na hita ni Marian. Napansin iyon ni Marian kaya agad niya itong tinanong kung sino ito at sinabing hindi niya ito nakikilalang tao sa lugar na iyon. Agad namang ipinakilala ni Shouta ang kanyang sarili at ipinaliwanag na taga Southern District siya at hindi siya madalas magpunta sa bahaging iyon ng lungsod. Sa narinig na iyon, humarap si Marian kay Matsushima Yuto at tinanong kung ano ang gusto nitong gawin ngayong sinabi ni Shouta na siya ang magbabayad ng kanilang kinain. Kalmado namang sinabi ni Matsushima Yuto na ayos lang sa kanya kahit ano ang maging desisyon, dahil ang pakay lang naman niya roon ay makakain ng libre. Sa narinig na iyon, muling humarap si Marian kay Shouta at seryosong tinanong kung talagang siya ang magbabayad at kung maaari ba silang umorder ng kahit anong gusto nila. Buong kumpiyansang sumang-ayon si Shouta at sinabi na maaari silang umorder ng kahit gaano karami ang gusto nila. Sabay nun, palihim siyang napangiti habang nakatingin kay Matsushima Yuto. Napagtanto niyang nakuha na niya ang atensyon ni Marian. Makalipas ang ilang sandali, nagsalin ang waiter ng alak sa mga baso ni Matsushima Yuto at Marian. Habang nakatingin sa dalawa, napagtanto ni Shouta na kahit bahagyang nagbago ang kanyang plano, kaya pa rin niya itong ibalik sa kanyang pabor. Habang hawak ang kanyang baso, napangiti siya. Napagtanto niyang hindi may kukumpara ang isang mayamang lalaking kayang bilhin ang anumang gustuhin ng babae sa isang lalaking ilang buwang ipon ang ginastos upang makakain lamang sa restaurant na iyon. Dahil dito, naniniwala siyang malinaw na ang magiging desisyon ni Marian. Sabay nun, uminom siya ng alak habang napagtatantong kung matapang ang babae, baka sa gabing iyon pa lamang ay piliin na siya nito. Naisip pa niyang kung mahiyain man ito, sapat na ang ilang inumin upang mapalapit ito sa kanya. Napagtanto rin niyang maraming beses na niyang nagawa ang ganoong paraan noon at naniniwala siyang hindi rin ito magkakaiba sa pagkakataong iyon. Makalipas ang ilang sandali, natapos nang kumain sina Marian at Matsushima Yuto. Agad silang tumayo upang umalis. Sinabi ni Marian kay Matsushima Yuto na ngayong tapos na silang kumain, mas mabuti sigurong mamasyal sila sa Baytown. Agad namang pumayag si Matsushima Yuto. Sa nakita na iyon ni Shouta, hindi niya napigil ang mabigla. Napagtanto niyang basta na lamang aalis ang dalawa nang hindi man lang siya pinapansin. Hindi niya maiwasang magtaka kung talagang aalis ang mga ito nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Mabilis siyang tumayo at lumapit kina Marian. Nakangiti niyang tinanong kung papunta rin ba si Marian sa Baytown at sinabing balak din niyang magpunta roon.
Dahil dito, niyaya niya si Marinian na magsama na lang sila. Ngunit malamig lamang na tinanong ni Marinian kung bakit naman kailangan niyang sumama rito. Hindi pa rin sumuko si Shouta. Agad niyang inilabas ang kanyang cellphone at nakiusap na kahit contact information na lamang ang ipagpalitan nila. Ngunit mabilis siyang tinanggihan ni Marinian. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang isang staff at magalang na tinanong si Shouta kung aalis na ba siya. Sabay nun, iniabot nito ang kanyang bill. Pagkakita ni Shouta sa halagang 320 senador, hindi niya napigil ang mabigla dahil sa sobrang mahal nito. Napagtanto niyang hindi niya inaasahang aabot ng ganoon kalaki ang halaga ng isang pagkain. Sa nakita na iyon ni Marinian, hindi niya napigil ang pagsabihan si Shouta. Ipinahayag niyang sa simula pa lamang ay alam na niyang isa itong manlolokong gumagamit ng mga babae upang makakuha ng pera sa ibang lalaki at nilalandi ang bawat babaeng makita nito. Natatawa pa niyang idinagdag na hindi man lang nito kayang bayaran ang 320 senador. Sinabi pa niyang kung hihingi lamang ito ng paumanhin, siya na ang sisigat sa bayarin nito. Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Shouta ang mapamura sa sobrang inis. Dahil sa matinding galit, agad siyang sumugod kay Marinian at itinaas ang kanyang kamay na tila sasampalin ito habang galit na sinasabing hindi siya dapat nitong kutsain. Agad namang nabigla si Marinian sa biglaang kilos ni Shouta. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Shouta kay Marinian, mabilis itong nahawakan ni Matsushima Yuto. Seryoso siyang tumingin kay Shouta at mariing tinanong kung balak ba nitong pagbuhatan ng kamay ang isang babae. Habang hawak ni Matsushima Yuto ang kanyang kamay, nanginginig na tinanong siya ni Shouta kung kanino siya konektado. Seryoso namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto habang binibitawan ang kamay nito na wala siyang kinabibilangang grupo. Sa narinig na iyon, agad na itinuro ni Shouta si Matsushima Yuto at ipinahayag na naiintindihan na niya ang lahat. Napagtanto niyang ito marahil ang pinuno ng lugar. Idinagdag pa niyang kung may reklamo man ito, pumunta lamang ito sa Southern District at sisiguraduhin niyang maayos ang magiging pagtrato nila rito. Agad namang niyapos ni Marinian ang braso ni Matsushima Yuto at sinabihan itong huwag na lamang pansinin si Shouta at umalis na sila. Samantala, sa labas ng restaurant, dumating ang tatlong mamahaling sasakyan. Habang mabilis na bumababa sa hagdan, masaya ngunit halatang hinihingal na ipinahayag ni Vice President Yamada na sa wakas ay dumating na si Matsushima Yuto. Agad namang nabigla si Marinian nang makita ang kanyang uncle na si Yamada. Samantala, nagulat din si Matsushima Yuto sa kanyang narinig at napagtantong si Yamada Ichiro, ang Vice President ng Development Bank, ang nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ito naroon. Nagulat din si Yamada nang mapansing naroon din si Marinian. Sabay nun, agad siyang lumapit kay Matsushima Yuto, magalang na hinawakan ang braso nito, at masayang ipinahayag na isang karangalan para sa kanya na sa wakas ay makilala ito. Pagkatapos noon, ipinakilala na rin niya ang kanyang sarili. Samantala, masaya ring lumapit ang dalawa pang lalaki. Agad na ipinahayag ng panot na lalaki na sana ay isaalang-alang sila ni Matsushima Yuto sa susunod nitong investment sa ABC Trust. Kasunod nito, magalang ding nakiusap si Manager Sato na bigyan din sana ang Morgan Bank ng pagkakataong makausap si Matsushima Yuto. Nang makita ni Shouta ang tatlong matataas na personalidad sa mundo ng pananalapi, hindi niya napigilan ang labis na pagkabigla. Napagtanto niyang nagtipon ang mga ito para lamang makilala si Matsushima Yuto. Dahil doon, hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Makalipas ang ilang sandali, nakalabas na silang lahat. Habang nakatayo sa mas mataas na bahagi, seryosong sinabi ni Matsushima Yuto na simple lamang ang kanyang kondisyon. Sabay nun, inilabas niya ang isang barya at nakangiting ipinaliwanag na ang sinumang makakatukoy sa mga taong umatake sa kanya ang magiging bangkong pipiliin niyang pag-investan sa susunod. Sa narinig na iyon,
hindi napigilan ng tatlo ang mapangiti. Masayang sumang-ayon si Yamada at sinabing patas ang ganoong kompetisyon. Buo rin ang kumpiyansang ipinahayag ng panot na lalaki na halos sigurado na sila ang makakakuha ng susunod na investment. Idinagdag naman ni Manager Sato na napakalawak ng kanilang information network at malaking kalamangan iyon para sa kanila. Tiniyak pa niyang magdadala sila ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Sabay nun, agad na nagtungo ang tatlo sa kani-kanilang sasakyan upang simulan ang investigasyon at makuha ang susunod na investment ni Matsushima Yuto. Pagkatapos nilang umalis, agad na humingi ng paumanhin si Marinyan kay Matsushima Yuto. Ipinaliwanag niyang dahil sa kanyang social media post ay nalantad ang pagkakakilanlan nito. Dahil dito, nagtanong siya kung kailangan na ba niyang burahin ang kanyang account. Ngumiti lamang si Matsushima Yuto at ipinaliwanag na ayos lang iyon. Sinabi pa niyang kailangan lang niyang batiin ang mga taong iyon. Samantala, habang paalis na sana silang dalawa, bigla silang pinigilan ni Shouta. Seryosong humarap si Matsushima Yuto at diretsyong tinanong kung ano na naman ang kailangan nito. Habang may kasama itong dalawang lalaki, mayabang na ipinahayag ni Shouta na sinabi na niya kanina na aalagaan niya ito ng maayos. Sabay nun, sinabihan na niya ang kanyang dalawang kasama na simulan na ang kanilang plano. Agad namang nabigla si Matsushima Yuto sa kanyang nakita dahil hindi niya iyon inaasahan. Ang ginawa pala ng tatlo ay sabay-sabay na naglabas ng mga lata ng coconut milk. Agad ding nabigla si Marinyan dahil hindi niya maintindihan kung ano ang balak gawin ng mga ito. Ngunit sa sumunod na sandali, sabay-sabay nilang ininom ang dala nilang coconut milk sa harap ni Matsushima Yuto at Marinyan. Sabay nun, habang sumasayaw silang tatlo, nakangiting ipinaliwanag ni Shouta na kilala ang Southern District sa coconut milk at isa iyon sa kanilang lokal na espesyalidad. Dahil dito, niyaya niya si Yuto na tikman din ito. Nagtatakang tinanong ni Matsushima Yuto kung ano ba talaga ang balak nito. Agad namang lumapit si Shouta, yamakap sa hita ni Matsushima Yuto, at nagmamakaawang inaming siya ang may kasalanan sa nangyari kanina. Habang nanginginig ang kanyang boses, ipinaliwanag niyang naghahanap si Matsushima Yuto ng isang tao at nakiusap na hayaan siyang tumulong. Idinagdag pa niyang marami siyang alam tungkol sa mga tao sa underground scene. Sa narinig na iyon, sumang-ayon si Matsushima Yuto at sinabi na bibigyan din niya ito ng pagkakataon. Sa narinig na iyon, labis na natuwa si Shouta at agad siyang nagpasalamat kay Matsushima Yuto. Sa sandaling iyon, dumating ang may-ari ng restaurant at magalang na inabutan si Matsushima Yuto ng isang VIP card habang sinasabing sana ay tanggapin niya ito. Sabay nun, ibinigay ng manager ang VIP card kay Matsushima Yuto, at tinanggap naman niya ito. Pagkatapos noon, magalang na tinanong ng may-ari kung nasiyahan ba siya sa kanilang serbisyo sa araw na iyon. Kalmado namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na wala naman talagang naging malaking problema. Gayunpaman, sinabi niyang nais pa rin niyang pasalamatan ang manager. Sa narinig na iyon, agad na nagulat ang may-ari at nagtatakang napatingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na may itinuro sa kanya ang manager. Sinabi pa niyang natutunan niyang ang mga mayayamang tao ay umiinom ng mamahaling wine at hindi umiinom ng soft drinks. Sa narinig na iyon, agad na humarap ang may-ari sa manager at seryosong ipinahayag na simula sa araw na iyon ay tanggal na ito sa trabaho. Idinagdag pa niyang ipaalam din niya sa Restaurant Association ang naging asal nito. Sa narinig na iyon, napaiyak na lamang ang manager habang nanginginig ang buo niyang katawan. Napagtanto niyang tuluyan nang nasira ang kanyang karera. Samantala, sa parehong oras, nakauwi na si Saki sa kanyang boarding house. Agad siyang nagpaalam sa kanyang guro habang taos-pusong nagpapasalamat dito. Kumaway rin ang kanyang guro at sinabing magkikita na lamang silang muli sa susunod. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na siya ng boarding house at nagsisimula ng umakyat sa hagdan.
Habang naglalakad paakyat, masaya niyang napagtanto na napakalaking swerte ng pagkakataong makilala niya si Ms. Yamada sa study hall. Dahil doon, napakarami niyang natutunan. Sabay nun, naalala niya ang itinuro sa kanya ni Ms. Yamada. Ipinaliwanag nito na para sa problemang iyon ay dapat niyang balikan ang lectures ni Professor Simon tungkol sa economics. Dahil doon, hindi napigilan ni Saki ang mapangiti. Napagtanto niyang kahit si Ms. Yamada ang pinakamagaling na estudyante sa departamento at mula pa sa Keisei University, wala man lang itong kay-abangan. Hindi niya maiwasang isipin na kung lalaki lamang siya, siguradong mahuhulog din ang loob niya rito. Pagdating niya sa tapat ng kanilang kwarto, napagtanto niyang gusto niyang malaman kung may boyfriend na ba si Ms. Yamada. Ngunit paglapit niya sa pinto, narinig niyang may isang babaeng nagsabing kasalanan lang ng taong iyon ang lahat ng nangyari. Idinagdag pa ng isa na kung isa lang ang kalaban nila, mas lamang silang tatlo. Agad na natigilan si Saki nang makita niyang nagtitipon ang kanyang mga ka-boardmate. Nakangiti pa niyang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niyang nasa loob ng basurahan ang kanyang mga notebook. Agad niya itong pinulot at nagtatakang tinanong kung bakit itinapon ang kanyang mga notebook. Kalmado lamang na ipinaliwanag ng babaeng maikli ang buhok na nakakalat lamang ang mga iyon kaya inakala niyang hindi na kailangan ni Saki at itinapon na niya. Paglapit ni Saki sa kanyang higaan sa itaas ng double deck, agad siyang nabigla nang makitang basa ito. Dahil dito, nagtataka niyang tinanong ang kanyang mga kasama kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng babaeng mahaba ang buhok na nadapa si Mickey kaya natapon ang tubig. Idinagdag pa nitong kaunting tubig lamang naman iyon at hindi dapat maging malaking problema. Tinanong pa nito si Saki kung balak ba nitong sisihin ang ibang tao dahil lamang sa isang aksidente. Hindi rin nagpahuli ang isa pang babaeng maikli ang buhok at mata-ray na tinanong si Saki kung may problema ba siya roon. Sa narinig na iyon, natahimik na lamang si Saki. Sabay nun, napagtanto niyang pinagtutulungan na pala siya ng tatlo. Makikita rin sa mukha ng tatlong babae na wala silang anumang pakialam sa nangyari, at halatang napagtanto ni Saki na tila planado na nila ang lahat mula pa sa simula.